Para po sa mga nagbabalak na makarating dito sa Canada at ngayon pa lamang nag-i-encounter kumbaga ng kung papaano makapunta dito sa Canada, mas mainam po siguro na tignan natin yung mga alituntunin, hindi naman sa alituntunin kundi guide, no? Basehan natin sa pagpunta dito sa Canada nang sa gano'n ay at least ng kahit papaano man lang ay meron tayong kaalaman ano, in general sa pagpoproseso at sa pag-apply natin dito sa Canada. So hiramin natin yung ating pag-uusap ngayon mula kay Attorney Jake Aguilar noong May 18, 2023. Laging on time, in time at napapanahon yung kanyang pag-uusap dito. No? Sabi po dito, a guide for Filipinos who want or who wanted or who's wanting, who are wanting to work or live in Canada. Bibigyan ko kayo ng mga ilang guide natin at makikita ninyo na sa pag-apply ninyo na kung susundan natin yung guide na yon, ito talaga yung masasabi natin na, oo nga, dapat ito ang una kong gawin, dapat yan ang dapat kong sundan at yan ang makatutulong sa akin marahil as you go on. Ano? Titignan natin dito yung future ninyo para nang sa ganun hindi tayo mawala doon sa mas inaasahan natin na kung saan ay, let's say, mas malaki siguro yung chance natin na makahanap ng trabaho at nakikita natin na may future tayo, mainam siguro na tignan natin. Ano? O kahit nawala na muna yung chance na makarating dito, at least kapag ginusto mo na makarating dito sa Canada, mayroon kang guide. Number one, ang sabi po dito, check your eligibility for immigration to Canada. The first step in moving to Canada is to determine your eligibility for immigration. There are several immigration programs you can apply for, including the Federal Skilled Worker Program, the Canadian Experience Class, and the Provincial Nominee Program. Each program has its own set of requirements, so make sure you do your research and find one that best fits your qualifications. Isa sa mga pinag-usapan na natin, marahil ng mga nakaraang vlog natin, doon sa score ninyo, no? Makita nyo doon, pag kinuwenta nyo kasi doon sa scoring ng mga program, maa-assess nyo na yung inyong sarili doon sa ano ba ang mababa ako, ano ba ang mataas ko, ano pa ang dapat ko improve. Parang text din yan sa pag nag-exam tayo, no? High school, elementary, lahat yan. Ina-assess natin yung sarili natin. By looking at the CRS, yung credential rating, yung score ninyo, at makikita nyo doon na mas madali nyo kasing ma-figure out if you're qualified or not. Kapag hindi nyo na-meet ano ang gagawin ko. For instance, ako lang ako na experience, 6 months pa lang yung experience ko. Hindi ako qualified dito. So, anong gagawin mo? Mag-apply ako next year. Dadagdagan ko yung experience ko kasi ang qualified doon, sabi nila, ay 1 year, for example. No? So, isa lang yung sa mga halimbawa. Makikita nyo kasi agad doon pa lamang mahikayat na kayo na, oh, may guts ako na mag-apply kasi alam ko, nakakayanin ko pagdating ng araw. Kasi, true doon sa tinatawag nating eligibility ng immigration set by the immigration of Canada, alam natin kung papasa ba tayo in the future or not. Number two, sabi po dito, gather all the necessary documents. Once you've determined your eligibility for immigration, the next step is to gather all the necessary documents. This includes your passport, birth certificate, educational credentials, work experience, language test results, and police clearance certificates. Make sure all your documents are up to date and translated into English or French if necessary. Tama po yan, ano? Binanggit ko na rin yan sa mga nakararang vlog natin. Gather all your informations, your documents na mahalaga. Kapag na-score mo na yung sarili mo doon sa credential assessment scoring at doon sa tinatawag nating scoring ng bawat province, for instance, ng provincial nominee program, let's say, no, kaya naman scoring doon sa express entry program. Makikita nyo kasi doon, oh, qualified na ako dito, therefore, ano ang susunod mong gagawin? Hanapin mo na, i-gather mo na lahat ng information, lahat ng documents mo necessary. Unang-una sabi natin, passport, birth certificate, or yung PSA copy ninyo, parang napaka-old NSO, no? Yung PSA copy ninyo, marriage contract niyo kung meron man, transcript of records, lahat-lahat. Dapat mag-gather ninyo yung information na yon, lahat ng documents na yon, para sa ganun, kapag nag-apply ka na, you're all set. Meron kang lahat ng tinatawag nating documents, original documents, meron kang photocopy. Kasi kapag gumagawa ka na ng IMM forms mo, halimbawa, kung DIY ka, alam mo yung mga information na ilalagay mo doon. Kailan
pinanganak na mo, kailan kinasal, something like that, ilan ang kapatid mo, pangalan nila, blah, 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 something like that, lahat ay nandun. Alam mo yung passport na number mo, kailan mag-expire, something like that, dapat alam mo yung national ID mo. Those are basics pero kailangan na kailangan po yun. Number 3, learn English or French. English and French or French are the two official languages in Canada. And being proficient in either one of them can increase your chances of finding work and settling into Canadian society. You'll also need to make a language test to prove your proficiency in English or French when you apply for immigration. There are many language schools and courses you can take to improve your language skills. Kung meron po tayong mga adult programs sa Pilipinas, mag-join po tayo if we want to improve our English skills. Pero sa IELTS po, ang alam ko doon sa British Council, dyan sa, anong building ba yon, sa Makati? May Makati area ba yon? Ng IELTS, nag-o-offer po sila ng training doon. Tignan nyo po doon, baka pwede po kayo makapag-apply. And at the same time, humanap din po kayo ng mga French school o kaya ng mga adult school for French na pwede mag-cater sa need niyo for your French examinations, ano? So tignan niyo mabuti, no? Kasi hindi lang sa examinations, hindi lang sa IELTS, hindi lang sa CELPIP, hindi lang sa French English exams yung magagamit niyan. Kundi pagdating niyo na po dito, at least ay alam niyo na may skill kayo doon sa tinatawag nating French and English language. Kasi yan ang pang-araw-araw mo na gagamitin sa makatuwid. Hindi po tayo nagbibiro, pero bawat labas mo, hindi pwedeng hindi magamit yung English o kaya kung nasa Quebec ka naman, pwedeng magamit yung French skills mo, no? Kasi papasok ka lang, bibili ka lang ng kape, English ang gamit. Pupunta kang tindahan, kahit Filipino kausap mo, English pa rin naman ang gamit kasi nasa establishment kayo. Pupunta ka ng clinic, pupunta ka sa kapitbahay mo, blah blah blah, kung hindi na ng Pilipino, usually English ang ginagamit. So, sa trabaho mo, lalong-lalo na, dapat maalam mo kahit paano na makinig ng mga small or mga simple instructions, no, na mahalaga yan sa trabaho, no. So English and French skills dapat ay ma-improve po natin yon, ano. Number 4, find a job in Canada. If you're planning to work in Canada, it's a good idea to start looking for a job before you move. You can use job search websites like JobBank, Indeed to find job openings in your field. You can also network with people in your industry or attempt to job fairs and recruitment events. Make sure your resume is up-to-date, updated, and tailored to Canadian standards. Okay, in finding a job, kailangan nyo po ng resume niyo. In finding your resume, kailangan po up-to-date. At dapat po nag-commensurate po sa need ng Canada at dun sa style po ng Canada. Meron po akong tinuro dyan, balikan nyo lang po yung vlog ko mga nakararaang taon na tinuro ko po doon kung ano yung mga essential sa paggawa ng resume. May picture ba? Wala, something like that. Balikan nyo po yung vlog natin about resume sa paano sa paggawa. No? May mga pro tips po tayo doon. Now, finding a job. Ang sabi natin napakahalaga, gumamit kayo ng mga network ninyo. Let's say sa cellphone ninyo, meron kayong Google, meron kayong JobBank, meron kayong Indeed, may kayong monsters.com and so on and so forth. Mga provincial job posting sites nila, pumunta po kayo ron dahil nandun po lahat ng mga job postings nila. Another, yung mga kaibigan ninyo na nandito sa Canada, yung mga kamag-anak ninyo, paano kung wala, sir, kuya? Sumali kayo sa mga group na kung saan pwede makapag-offer. O kaya naman, yung mga recruitment agencies po natin dyan sa Pilipinas, nag-o-offer po sila, nagbibigay sila ng tinatawag natin mga job fair. Sa mga job fair, ang alam ko po, sa Pilipinas, napakaraming nag-o-offer ng mga ganyan. Lalong-lalo na yung mga recruitment agencies. At hanapin po natin kung talagang nandoon sila sa, hindi ko alam kung immigration, sa bureau na yun yung Bureau of Immigration, parang ganun sa atin sa Pilipinas. Hindi, dati, ang Department of Labor and Employment, di ba, isang body lang yun. Ngayon, may separate body na, no, for OFW, parang ganun. So, tingnan nyo dun sa website na yun, nandun lahat ng information about recruitment agencies na nasa Pilipinas, kung sila ba ay valid pa, pasuna yung kanilang lisensya, o magre-renew and so on and so forth, o kaya naman totally banned na sila, no? So, tingnan nyo po mabuti yon in considering your application po dito sa Canada.
Number 5, prepare for the cost of living. Canada is a relatively expensive country to live in, especially in major cities like Toronto and Vancouver. Make sure you have enough savings to cover your living expenses for the first few months while you look for a job. You should also research the cost of housing, food, transportation, and healthcare in the city or province you plan to live in. Yan, napakahalaga pong malaman yan, ano? Na sa pag-prepare natin, kaya nga doon sa tinitingnan ninyo kung minsan sa application ninyo meron tinatawag na proof of funds. Yung proof of funds, ninindicate lang doon na kaya mong mabuhay dito sa Canada because the government of Canada cannot support you in terms of financially. Kung minsan may mga employer na nagbibigay ng support sa housing and food, something like that. Pero karamihan po ay hindi. That's why napakahalaga na meron po kayong fund. Pero not necessarily. Kung halimbawa naman, may mga kamag-anak po kayo dito, baka pwede naman. And then, bayaran nyo lang sila kapag nakalog-log na kayo. Hindi po ba? And then, palawakin po natin yung circle natin. Magtanong po tayo sa mga Filipino na nandito na makapagbibigay ng tips sa inyo kung saan ang murang bahay, saan ang murang ganito, na makatitipid ka. No? Pero kung hindi yung problema ang pera, bakit maghahanap ka pa ng mura? Kung hindi mo ng problema ang pera, di ba? So, pero karamihan po na nagpupunta dito, of course, kailangan po palawakin natin yung ating network para po yung cost of living natin at the same time, yung pamumuhay ng family natin maging magaan in the future, ano? Hindi tayong nag-struggle, no? Wala akong ganito, wala akong ganyan, bla 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 bla. Wag na po tayong magreklamo kung halimbawa talagang iset na natin yung mind natin na nandito na tayo sa Canada balang araw, no? So, mga ganun lang, no? Ang sa amin noon kasi talagang inoccupy muna kami o kaya naman inaruga muna kami ng aming mga relatives dito sa Canada and family and friends, pinakilala kami hanggang sa ito may ganito kami, no? Magbibigay yan, no? Mga toiletries, mga boots, something like that, winter jacket and so on. Saka ka na bumili, no? Save mo muna yung pera mo. Saka ka na bumili kapag meron ka ng pera. Ngayon, binabudget mo pa yung pera mo, tanggapin mo yung mga blessings na yun, ano? Kasi marami talagang magbibigay sa iyo pagdating mo rito. Basta palawakin mo yung iyong network. At syempre, wag na mag-iinarte, no? Kung gusto nating makatipid, no? Number 6, embrace Canadian culture. Canada is a multicultural country and Filipinos are one of the largest visible minority groups in the country. However, Canadian culture is different from Filipino culture and it's important to be open-minded and respectful of Canadian customs and traditions. Embrace the differences and learn from them. Joining Filipino community organizations can also help you stay connected with your culture and make new friends. Pagdating natin dito, asahan natin ibang-iba ang kultura ng mga Canadians sa atin. Pagkain na lamang, kung tayo kumakain ng 3 beses sa isang araw, hindi natin sila gaano nakikita kumakain ng ganyan. At yung way ng kanilang pagkain o kaya way ng kanilang food, pagluluto, ibang-iba rin sa way ng pagluluto natin. So, be mindful, sabi ni Attorney Jake, be respectful sa kung ano yung madadatnan natin. We cannot insist, no? We cannot insist doon sa tinatawag natin kung ano yung akin, dapat mong matutunan, dapat mong tignan. So, hindi po dapat ganun, ano? Wag po dapat ganun. Kasi, kung titignan natin mabuti, iba yung kultura talaga nila sa kultura natin. So, tignan nyo pong mabuti yon at pag-aralan nyo pong mabuti na hindi tayo makasakit ng damdamin, no? At mahalaga na respeto po natin yung kanilang kultura, no? At yung kultura ng ibang nasyon din, no? So, ganun po ang ibig sabihin yan. In conclusion po, ang sabi ng Attorney Jake ay Canada ay exciting and rewarding at the same time. Totoo po yan. Naranasan po namin sa mga unang bahagi, medyo talagang kailangan mag-struggle ka ng konti, pero napaka-rewarding naman kapag naabot mo na yung stable na ako sa trabaho, may trabaho na akong diretso, hindi na ako naglalakad dyan sa kalsada during winter, may sasakyan ako, something like that. At may bahay na kaming inuupahan o kaya may tinitirhan. Alam ko na yung ganito, alam ko na yung ganyan. Rewarding po yun kasi namumuhay ka sa ibang lipunan na kung saan accepted ka ng lipunan na ginagalawan mo. No? So I hope nakatulong po yung mga guide na ibinigay natin ngayon. Ayon po kay Attorney Jake ng law firm niya. At maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta dito sa Rod's Channel. Maraming salamat po at please subscribe and like po sa mga videos natin. Hanggang sa mga susunod na vlog, kita-kita po tayo.